Nasa likod ko po ngayon ang bahay ng isa sa naging pinakamagagaling na golf player sa buong mundo. Guys, tinalo lang naman ng player nito si Tiger Woods ng ilang beses sa mga world tour or tournament ng golf. So, excited ako ipakita sa inyo kung ano nasa loob. Tara! Guys, sa labas, makikita nyo, yung gate po nila, automatic, mayroong password. Ulit. So, kailangan nyo po i-dial. Siyempre, hindi ko na sasabihin kung ano yung number. So, dito po, siguro kasya dito ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na sasakyan ang kasya po rito sa garahe nila sa harap. Tapos meron tayo dong closed garage, good for 2 cars. Dito po makikita nyo sa Europe in general, hindi lang po dito sa London, kasi nasa London tayo ngayon, usong-uso talaga ang paggamit ng bricks. Napakaganda. A typical house, pero syempre itong bahay na to ay pag-aari ng isang golfer, kung kaya naman matatagpuan to sa fairway. Sa likod mamaya makikita nyo golf course. So, tara po. Ito po yung main entrance ng bahay. Mauna ka ko isat. So, tayo, tatanggalin natin ang sapatos. Guys, alam nyo, napakabait ng may-ari nito kasi pinatira kami dito sa bahay. Kaya na makikita nyo dito. Dito yung mga bags namin, hindi na namin tinanggal. So, pagpasok natin ng main entrance, meron po ritong shoe cabinet. Napakagandang idea. Gusto kong gayahin sa sarili kong bahay. So, meron po tayo dito yung shoe cabinet. Ganyan po siya. To my right. Tapos guys, tinan nyo naman ang mga switch dito. Tara ko, pakita natin to. Kakaiba po yung mga switches nila. Foodtronics ang brand. So, dito po, to my left, meron po ditong napakagandang idea. Sa right mo, nandun yung shoe cabinet. Dito naman may cabinet ka. Yung mga ginamit mong coat or yung mga raincoat, pwede nyo po ilagay dito. Nyo kailangan ipasok sa kwarto ninyo kapag kabasa siya, for example. Okay. This will be your foyer. Tapos sa kaliwa ko, nandito po yung parang ginawa nilang opisina. To may right naman, meron tayong entertainment dyan. Mamaya natin papasukin. Dito po muna tayo sa may left. Guys, alam nyo, gusto ko sanang ihuli tong room na to kasi nandito yung mga highlights ng career ni Mr. David Howell. Mr. David Howell nga po pala may-ari ng bahay na to. So, tara po. Tingnan po natin dito. Sa ngayon, hindi na ako nagpaalam na gagawa natin ng video to, pero sasabihin na lang po namin eventually sa kanya. Makikita nyo po dito, kaya hindi siya nila masyado nag-ayos. Makikita nyo, medyo magulo. Pero makikita nyo po dito, itong picture nila ni Tiger Woods. At iba pang mga sobrang sikat, pinakamagagaling, pinakasikat na players ng golf sa buong mundo. Kapag naglalaro ka ng golf, may intindihan mo kung ano yung sinasabi ko. At kung sino itong mga taong to. Alright, guys, isa sa mga pinaka-highlight ng career ni Sir David is itong trophy na ito. Ni-research ko po to. This is a world tour ng HSBC. Siya po ang naging champion doon. At kilala nyo ba kung sinong runner-up niya? Ang first runner-up, so champion si Sir David Howell. Ang first runner-up niya ay walang iba kundi si Tiger Woods. Marami pa mga tournament siguro na naglaban sila. Pero yun yung nakita ko kasi yun yung obvious dun sa Wikipedia na nandun si Tiger Woods. Guys, World Championship BMW. Siya po naging champion doon. 6, kung hindi ako nagkakamali,
ay 7 pala. 7 na major tournament, world tournament po, ang pinanalunan ni Sir David Howell. At ganito, nakikita niyo po dyan, meron silang opisina dito sa ground floor ng bahay nila. Okay? Hindi ko pala binuksan yung ilaw. Ganyan. Alright? Tara po, tignan po natin dito. Sir David nga po pala, naging pinakamagaling or ranked number 1 na British golfer sa buong mundo. At naging number 9. Ibig sabihin, ikasyam na pinakamagaling na golfer sa buong mundo. Yun yung naging pinakamataas na ranking niya as golfer sa buong mundo. Hindi lang po sa ano yun, sa British, sa United Kingdom. Dito po sa ating right, okay. Dito to my right, guys, kapag ka pumasok ka, buksan natin yung ilaw. Meron ditong parang entertainment ng mga bata. Ginawa nila tong, meron tayo ditong, siguro dito sila nag-PlayStation. Meron tayo ditong parang boxing, punching bag. Tapos meron tayo ditong sofa. Leather sofa po ito. So napakatagal po ninyong gagamitin yung sofa na ganyan. Tapos meron tayong mga beanbags dito. Talagang pang bata talaga. Ito, nandito yung mga PlayStation nila. Yan, ito yung room na yon. Tapos connected dito sa room na to, hindi ko nabubuksan, dadaanan lang tayo mamaya doon, is, I think this is a family room. Family room po ito. Tapos meron tayong living room doon mamaya. Ito po sa inyo. Okay, parang extension ng foyer natin. Makikita niyo po, nandito yung mga, mga pictures nila. At to my right, guys, meron po tayo ditong family room. Pasukin po natin. Alright, maganda, maluwag ang family room nila. Makikita nyo po, meron po ditong electric heater to, no? May electric heater tayo dito. Siyempre, napakalamig ng ng lugar. At saka, guys, isa sa mga highlights ng bahay na to, yung flooring niya. Dito po, dito sa ground floor natin, hindi mo makikita kung nasan yung heater kasi nakatago sa ilalim. So, yun na yung parang nagiging heater ng bahay. Okay, meron tayong console table dito. Meron tayong access dito papunta rin sa entertainment room kanina. Yung mga yung mga lights natin, guys, napakaganda na ginamit kasi halogen yung mga yan. Kumbaga yung mga pin lights natin sa Pilipinas, kumbaga 150 pesos. Ito po mga 450. Ganun yung presyo niyan. Times 3 ang presyo ng mga yan. Then, syempre, may sofa tayo dito. Dito na rin sila nag-chess. Makikita nyo, sobrang athletic talaga ng may-ari ng bahay na to. Kasi, tingnan nyo po dito. Pag lumabas ka at binuksan mo tong sliding door nila dito. Sorry, hindi pala siya sliding door. So, pag lumabas ka rito, guys, makikita nyo mamaya. Nandito po, meron tayong mini field, soccer field. Meron tayong basketball court doon, may trampoline. Tapos meron tayong mga barracks doon na pwede nating paglambitinan. Talagang sobrang sporty. Pati yung mga anak niya, napaka-sporty. So, tara po. Dito po tayo. Powder room. Guys, excited ako ipakita sa inyo. Tingnan nyo, guys, ha. This is the powder room. Open. Parang nagko-command ka lang. Napakaganda. Kung makikita nyo po, itong mga ganito, napakahirap maghanap po ng mga fixtures na ganito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung gawa siya sa marble or sa granite or quartz. Pero napakaganda niyang tignan. Okay, napakaganda rin ng accent wall na ito. Mapapansin niyo po, napapaligiran po tayo ng sa magilid, mayroon tayong baseboard dito. Tapos, meron din tayong frame ng door frame. Yung detalye, napakaganda. Alright. So, papasok po tayo ngayon dito sa may bandang kitchen. Tara po. Meron tayo ditong island kitchen. Malaki yung island kitchen sa typical na sukat ng mga island kitchens natin. So, meron po tayo ditong 4 burners. Ito po is mga induction po siya.
1, 2, 3, 4. Tapos meron tayong automatic. So, pag pinindot mo yan, aangat yan. Yun po yung kanilang... Pwede bang pindutin to? Saan? Dito kaya? Ito? Pag pinindot mo, umaangat po yung range hood nila. First time ko makakita ng range hood na ganyan. Usually kasi nakahang yung mga range hood natin. So meron po tayong bar dito. Meron tayong stool bar dito. Tara kaya dito tayo para makita nila. Medyo magulo kasi hindi na kami masyado nakapagayos. Nag-rush lang po ito. So stool bar 3. And then, guys, the cabinets. Yung kitchen cabinets po nila. Dito nakatago. Hindi mo mahalata na may refrigerator dito. So may fridge po dito at meron tong freezer naman dito sa kabila. Ay, sorry. Di yan. Nandito po. Ito ba? Ito po yung freezer. So nakatago sa cabinet. Meron tayong oven dito and meron tayong microwave. Tapos ito yung mga hinihila. Para saan to, kuya? Warmer. Yun. May warmer tayo dito. Ibig sabihin, doon mo pinapainit yung mga lumamig na pagkain. And, meron tayo ditong warmer uli, siguro ito. Tapos ito yung para sa tubig. Coffee maker. Coffee maker pala. Guys, tingnan nyo. Coffee maker. Wow. First time ko nakakita po ng coffee maker na ganyan. Meron kaming cafe sa Baguio City. Ang mga coffee maker, umaabot po yan up to 1 million pesos. Ito hindi ko alam, kakaiba siya, pero malamang napakamahal po niyan pag sa Pilipinas. Obviously, mahilig sila sa coffee. So meron tayo ditong, nandito yung sink natin, kitchen sink natin. Siyempre, napakaganda rin ng mga stainless na mga water outlets nila. Eto, guys. Hot water. Hot water. Tapos hot and cold naman ito. Naiinom ba ito, kuya? Pangkapi na. Pangkapi na, guys. Ready na. So, ito yung naiinom, ito yung hindi naiinom. Okay? And may mga organizers po tayo dito. Teka na sa mga organizers natin. Dito po. We have organizers. Mga utensils natin. Andyan. Organized. Very organized. And, ito po, gusto kong gayahin ito sa bahay. Teka, hindi yan. Ito. Garbage disposal. Nandito po. So, at least nakasegregate na po yan. Nabubulok, hindi nabubulok. Tapos meron po tayo ditong mga, tutok natin kuya. Meron tayo ditong mga, ito yung panghugas nila ng pinggan. Ganun. And, tignan niyo po ito. Ito, bihira po makakita nito sa Pilipinas. Ano tawag dito kaya? Dishwasher. Nilalagyan na lang po nila yan ng yung nandun kanina, no? Yung bala niya. Yung bala niya ng mga cubes. Hopefully, magkaroon na tayo ng ganito sa Pilipinas, guys. Sa ngayon, sa pagkakalam ko, wala pa tayong ganyan. Okay? Dito rin, meron din po tayo ditong cabinet. Dito po nila nilalagay yung mga may kinalaman sa wine, glass wine at kung ano-ano pa. Tapos ito, syempre, kapag gusto mo ng pababain, pipidutin mo lang yung off. To my left, meron po tayo ditong sala. Tapos, guys, ito, bihira kayo makakita nito sa Pilipinas. Meron tayo ditong dining table, tapos sa taas niya, merong skyline. Skyline ba tawag? Skylight? Skyline. Ewan ko nakikita nyo guys, napakaganda, napakaaliwa. Yun ang nagiging dahilan kung bakit napakaaliwalas ng bahay. Kapag meron tayong mga skyline na ganyan. Tapos dito guys, syempre, nandito yung mga picture ni Sir David. Ito yung, lapit po tayo. Ito yung niregalo sa kanya ng Dunlop, isa sa mga sponsor niya. Ini-sponsoran siya. Nung nanalo siya ng BMW at HSBC. Yan yung tinalo niya si Tiger Woods. Okay? Marami pong sponsor si Sir David, kagaya na lang ng Tetley's, TaylorMade, Callaway, halos lahat ng mga major brands ng golf, ini-sponsoran po siya. Ito na, hindi na tayo masyado. Pwede bang buksan pa to, kuya?
Kahit dito lang siguro. Hindi na tayo lalabas kasi umuulan. Pero dyan, makikita mo dito, may tinuturo si Kuya sa dito eh. Tingnan natin. Ah, okay. Ito yung susi. Eto. Dito na lang po tayo guys, hindi tayo lalabas. Gustong-gusto kong ipakita sa inyo guys, yung likod nito kasi fairway na yan. Diyan kami naglalaro nung kahapon. So, anytime pwede kang maglaro ng golf. Hindi ka tulad sa Pilipinas na pagbabawalan ka, na tumira kapag ka nakatira ka dun sa fairway. Dito, pwede kang maglaro ng golf dyan. Basta mayroon kang clubs, mayroon mga bola dyan nagkalat, pwede mo nang tirahin ka agad. Napakasayang tumira dito sa bahay na to. Sobrang sayang experience. Salamat po Sir David sa pagpapatira. Tapos meron tayo ditong, ito nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, mini field ng soccer. Meron tayong trampoline doon. So, tapos yung mga anak po ni Sir David, yung mga anak ni Sir David, very athletic din eh. Kagaya na lang ito. Ito yung panganay niya. Cricket player siya. So, ayun. 3 sila doon. Kambal yung yung dalawa. Okay? Bibilisan na natin guys ha. Papadaanan lang natin yung ibang parte ng bahay. 3 story po ito. Attic yung nasa pinakataas. Dito po yung laundry room. Meron tayong washing machine dyan. Meron tayong dryer. Tapos meron ditong powder room. Tara, kaya tingnan natin dito. So may powder room tayo dito. Ganyan. Okay na para sa pag naglalaba ka yung size. And dito sa may banda rito, meron tayong garahe. Guys, tignan naman. Automatic po yan. Automatic na bumubukas at automatic din po siyang sumasara. Hindi na po nila ginagamit ito na garahe kasi napakadami naman ng pwedeng pagparkan sa labas. 6-car garage po yan. Kaya anong nangyari, pinagtatambakan na lang po nila ng mga gamit nila. Bisikleta at kung ano pa. Okay, sasara na natin. Pipindutin ko lang ba ito kay Sat? Okay. Automatic. Mababa. Alright. So, sa taas guys, gusto ko po ipakita sa inyo yung mga gamit ni Sir David sa pag-golf niya. Sa taas natin makikita yun. Purahin na natin. Ito, mas malinis na. Wala na yung mga bags kanina. So, makikita nyo po. Yung ilaw nito kaya. Paki-open na lang. Thank you. Okay. Dito po sa floor na to, nandito yung mga bedrooms ni na Sir David. Pwede ba natin tingnan kuya? Silipin? Okay. Simulan natin dito. So natin, yung switch nila nakakaiba. Ay, dito pala. Sorry. Okay. First bedroom, dito sa taas. Ilan ang nakatira dito kaya? Isa. Ito po, isa sa mga anak ni Sir David dito nakatira. Lalaking lalaki, makikita nyo po. Puro mga pang lalaki, pang bata ang gamit. Napakaluwag. Meron tayo ditong, I think this is a king size. The bed. Tapos dito po, is a toilet and bath. Guys, ano to isa lang po to sa mga bahay ni Sir David Howell. Marami pa siyang mga bahay, pero ito yung tinitirahan niya kapag nandito siya sa London. So, meron tayo ditong bathtub. Makikita nyo po. Toilet, meron tayo ditong sink. Typical. Pero dito guys, makikita nyo, ito yung usong-uso dito sa, sa Europe. So wala po siya nung parang basin dito or yung parang container ng tubig, water container. Sa kanila dito, naka-built-in sa wall. Maganda ron. Ito po, hindi lang po ito pangkaraniwan na sampayan guys. Heater po ito. Heater, umiinit yan. So, it makes the toilet and bath warmer. Then dito, meron po ditong room. Curious ako para bari wardrobe po ito. Walk-in closet. So, ganyan po siya. Hindi ko na masyadong papasukin.
Pero ganito po. Walk-in closet po yan. Alright, napaka-organized, napaka-linis. Very good. Dito ba yung panganay? Okay. Then, close natin yan. Meron ditong room. Ay, meron ditong cabinet pala. This is a common cabinet. So, dito nila nilalagay yung mga linens at kung ano-ano pa. Okay. Ito yung master bedroom, di ba? So, mamaya natin papakita yan. Tingnan muna natin itong dalawang rooms pa dito. Dito po sa kanan ko is another room. Second bedroom dito sa taas. So, ganyan po siya. Napaka lalaking-lalaki uli. Kasi lalaki po silang tatlo ng mga anak nila. Wala pong babae. Kita nyo po, kulay blue. Ang accent wall niya, meron tayo ditong toilet and bath. Ganyan po. At meron ditong shower. May shower po dito. Okay. Guys, tingnan nyo ha. Lahat ng switch dito, ganito. May dimmer. So, iniikot lang po na ganyan yan. Hindi ko magana to, pero dimmer po yan. Pag close mo, pindutin mo na ganyan. Okay? Samuel. Third bedroom dito sa taas. Alright. Okay. Meron ka ditong double bed. Maluwag yung room. Mainit ang floor. Napakasarap ng pakiramdam, natapakan. Tapos meron toilet and bath din dito. So lahat ng bedrooms, kung mapapansin nyo guys, may mga toilet and bath na po sila. Teka, nakalimutan natin nag-flash. Okay. So, toilet and bath, kahit nandito ka sa toilet and bath, guys, mainit ang floor. Nararamdaman ko mainit talaga yung floor. Ito po yung shower niya. Meron tayong niche wall dito, dalawa. Wow. Ang maganda rito, these are European brands. Yung mga ginamit po dito, puro European brands. Sa atin kasi, usually China. Di ba? So dito, European brands yung mga ginagamit. Napakaganda, napakatitibay. And, lastly, dito sa floor na to, yung master bedroom. Sisilipin lang po natin. Meron kang double door dito. Pag binuksan mo, ganito po ang sample ng bedroom ng isa sa pinakamagaling na golfer sa buong mundo. So maluwag. Meron ka ditong king size bed. Meron ka ditong cabinet. Aside from the walk-in closet doon. So, silipin lang po natin yung walk-in closet nila. Parang nahihiya akong pumasok. Pero ganyan po yan. Pwede mo pasukan yung toilet and bath kaya? Okay. So, ito po yung walk-in closet nila. Mag-asawa. Tapos ito po yung toilet and bath. So, habang naliligo ka, guys, dito sa bathtub nila. Tara kuya, dito tayo. So, habang naliligo ka sa bathtub nila, kitang-kita mo yung golf course doon sa labas. Golf course po yan. His and hers na sink. Meron tayo ditong malaking mirror. Meron tayong napakalaking shower head doon. Tapos, ayan. Meron tayo ditong water closet. And yung sinasabi ko sa inyo kanina na heater. At, guys, meron kang monitor dito. Ano to? TV. So kung pag gusto mong ma-entertain yung sarili mo habang nagpapahinga ka dito sa sa bathtub, pwede mong i-switch yung TV. So close ko lang po yung ilaw nito. Ayun. Eto po yan. Pansin nyo kanina, puro tayo carpeted sa floor natin. From sa baba hanggang dito, hanggang sa taas, carpeted po yan. At natuwa naman ako dito kay siguro si Madam to. Si Ma'am Emily. Meron tayo ditong dream catcher. At false balcony. May false balcony ka doon. Pag binuksan mo po to guys, may false balcony ka. Kitang-kita mo yung golf course dyan. Kitang-kita mo yung mga anak na naglalaro doon. Napakaganda.
Very strategic yung pagkakalagay nila ng master bedroom kasi dyan nandun yung pinakamagandang view. Papasokin po natin yung last floor, which is the attic, pero parang hindi siya attic kasi mataas ang ceiling niya. Para siyang regular floor lang. See? Ganito po yan. Mataas ang floor, para siyang hindi attic pero attic siya. So dito, to my right, pasokin po natin. Meron tayong double door dito. Carpeted pa rin po tayo. Ang dami natin skyline. Napakaaliwalas. So dito po ginawa po nila itong parang entertainment room. Supposedly family room po ito. Tapos ito na po, yung mga sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi ko alam kung ano yung mga ginamit niya dito nung nilabanan niya yung mga pinaka magagaling na golf player pa. Pero makikita nyo nandito yung anong tawag dito kaya? Golf bag. Meron po David Howell. Hopefully makahingi tayo ng isa. So David Howell. And dito may sapatos po na mayroong signature. Hindi ko alam kung kanino to. Pero signatured siya. Alright. Tapos dito rin. Meron din po tayong isa pa na golf bag. David Howell. Bakit ko po pinapakita sa inyo yan? Kasi yung mga talagang professional players, usually talaga may ganyan sila. Nakalagay dun sa bag nila yung pangalan nila. Dito po, meron po tayong electrical room. Buksan natin para makita nyo. May electrical room po tayo dito. Tapos control room na rin. Yung temperature nandito, no? Temperature control nandyan. Okay. Dito may sofa tayo. Meron tayong billiards dyan para sa mga bata. Dito kitang-kita mo yung view ng golf course doon. Pasokin pa natin yung mga ibang rooms pa. Dito po mayroong common toilet and bath. Common po yan. Ginagamit ng dalawang bedroom. Meron pong bathtub dito. Tara kuya. Bathtub ka dyan. Tapos dito may view ka ng golf course ulit. Toilet. Meron tayong sink. Heater. Okay. First bedroom dito sa taas. Kita nyo po. Meron ka ditong king size bed. View ng golf course ulit. Cabinet. Carpeted sa lahat ng lugar. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Ito, pwede dimmer to. Yan o. Pwede mong i-dim. Tapos, nagliliwanag din siya ng sobra. Okay? Last bedroom. Dito po ako nagstay. Okay? Nalinis na pala. So, ito po. Meron po tayo ditong king size bed. Tayo ditong cabinet, TV. Then, meron tayong window dyan. Wallpaper, yung ginamit sa mga wall natin. Napakaganda kasi plywood po ito. So, hindi po siya nagmo-moist. Kaya okay lang na gamitin yung mga ganyang klase ng wallpaper. Okay, dito. Lastly, ito po yung isa sa pinaka gusto kong makita ninyo. Ito po yung ginagamit ni Sir David ngayon. Kapag lumalaban siya sa tournament. Kasi kahit pa paano, lumalaban pa rin. Retired na siya, pero lumalaban pa rin naman siya. Every now and then. Ito po yung mga ano niya. Tara, tinan niyo po dito. Closely. So sa ngayon, Callaway po ang nag-sponsor sa kanya. Kaya ito po yung driver niya. Ang dami po dito. Makikita nyo, nagkaalat lang po dito yung mga ano niya. Yung mga binibigay sa kanyang mga clubs. Tara po, pasok ka dito kaya. Yung mga binibigay na clubs, katulad nito, guys. Hindi na niya nagagamit tong mga to. See? Mga professional na clubs po ito mga to. Hindi na niya nagagamit. Nandito lang nakatambak lang. Tingnan niyo yung iba, guys ha. Kinalawang na yung iba. Ito. Sige kuya, tingnan natin dito. Guys, kinalawang na, hindi nagagamit. Ang dami po niyan. Ito po yung ina-arbor natin. Ito po yung hinihingi natin. Sana mapagbigyan tayo dyan. Bago pa yata ito. David Howell uli guys oh.
Ganyan po, guys, ang bahay ng isa sa naging pinakamagaling na golf player sa buong mundo, Sir David Howell. Tignan nyo naman, guys, oh. Papakita ko to. Eto, guys, parang baliwala lang dito. Pero, tingnan mo naman. Dubai Desert Classic. Champion. Dito, wala lang. Nakakahalat lang. Tingnan nyo, ito. Last na po ito. Bago tayo magtapos. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman po yung basin nila dito. Lalagyan lang po nila ng ano po to. Ng mga maduming damit. Ito po. Ito po yung signature, guys. Signature po ito ng mga pinakasisikat na golfer sa buong mundo. Pag binenta mo to, guys, dun sa mga Pawn Star at kung ano pa dyan, napakataas po ng value nito. Pag-aari ni David Howell, signature ng pinakasikat. Baka si Tiger Woods, isa sa... Tingnan nyo naman po yung basin nila dito. Lalagyan lang po nila ng ano po to. Ng mga maduming damit. Ito po. Ito po yung signature, guys. Signature po ito ng mga pinakasisikat na golfer sa buong mundo. Pag binenta mo to, guys, dun sa mga Pawn Star at kung ano pa dyan, napakataas po ng value nito. Baka si Tiger Woods, isa sa mga signature ito, nandyan.